Muli po mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po'y live sa oras na ito. Gaya nga sa ating sinabi mga kaibigan, ay magla-live po tayo, no? And gaya sa aking sinabi sa aking video na pinalabas, yung video na binigyan ko ng komento, yung sinabi ni Paul Alima na isang lagim, mga kaibigan, no? Bakit ko sinasabing lagim? Kasi yung kanyang pagka-interpret doon po sa Revelation chapter 12 ay talagang kakaiba, no? Mga kaibigan. Kasi pinakahulugan niya na ang Revelation chapter 12, yung babae doon ay si Maria, na kung saan si Maria daw yung nanganak ng babae, ng lalaki, at ang kanyang anak daw ay si Kristo. Sa Revelation mga kaibigan, ay nanood po ako ng mga napakaraming nagsasabi o nangangaral tungkol po sa Revelation, ay halos pare-pareho po mga kaibigan. Halos pare-pareho po ang kanilang interpretasyon tungkol sa babae, na kung saan ang babae para sa mga iba't ibang mangangaral ay Israel. At yung kanyang anak ay si Kristo. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, sa Revelation, meron pong dalawang babae ang tinutukoy. May dalawang babae. Yung isang babae ay nanganganak ng isang anak na lalaki na kung saan ay may nakaabang na dragon sa kanyang paanan. Yun po yung Revelation chapter 12. At ang isang babae ay doon po sa chapter 17 na ito naman po ay patutok, mga kaibigan. Hello kapatid na Juan. Ganun din sa iyo kapatid na G TV, yan. Sumasa atin nawa ang kapayapaan ng Panginoon Diyos. Ayan. Yan. Salamat sa inyo mga kaibigan at saka si kapatid na Milo, kanina pa sila diyan, no, mga kaibigan. Ulitin ko, no. May dalawang babae sa Revelation, isang patutot at saka isang babae na nanganganak doon sa Revelation chapter 12. Halos lahat na aking pinanood mga kaibigan ay yung babae na nasa Revelation chapter 12 ay Israel. Ang Sabadista naman mga kababayan ay iglesia. Iglesia yung babae. At si Paul Alima naman na miyembro ng Iglesia Katolika, defensor ng Iglesia Katolika, sana nga mayroon po dito si Miguelito, no? Ang paniniwala naman po nila ay si Maria, na kung saan ang anak ay si Kristo. Ang lahat ng mga yon mga kaibigan, para sa kanila ang anak ay si Kristo. Ngayon, gaya sa aking sinabi, na atin pong bibigyan pansin ito mga kaibigan, ay ang tanong, sino po yung babae sa Revelation chapter 12 na ang sinasabi ng iba ay Israel? Magbasa po tayo mga kaibigan ng Biblia, no? Basahin natin yung Revelation chapter 12 para makita natin kung ano ang istorya ng Revelation chapter 12 mga kaibigan. Sabi dito sa the book of Revelation sa chapter 12 sa verse 1, sabi dito, at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin.
at siya'y nagdadalang tao, no? At siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Dito mga kaibigan, lahat ng mga nakatala dito sa talatang ito, mga kaibigan, mayroon pong mga kahulugan. Kung bakit sinabi ko na hindi po Israel, tutol ako doon sa mga nagsasabi na ang Revelation chapter 12 ay Israel. Bakit po mga kaibigan? Lahat naman ng mga mangangaral, mga kapatid, ang paniniwala nila tungkol po doon sa damit na araw yung babae ay purity. Purity, liwanag, or katwiran, mga kaibigan, holiness, no? Yung damit sumisimbolo ng kalinisan o kabanalan, purity, mga kababayan. Bakit hindi ako naniniwala na Israel po yon? Kasi hindi naman po yung Israel ay purity. Hindi naman purity yung Israel. Never na ang Israel ay nadamitan ng araw o purity, mga kaibigan at mga kababayan. Bakit? Simula't simula pa mga kaibigan ay nagalit nga ang Diyos sa Israel. Kaya nga 40 years sila doon sa ilang dahil sa hindi sila pabalik-balik sila sa kasalanan, mga kaibigan. At ang tingin ng Diyos sa Israel ay patutot. Patutot, mga kaibigan. Hindi po purity, kaya hindi po Israel yung babae. Kasi hindi siya pure, makasalanan. Kung yung Israel, makasalanan, mga kapatid. Simula pa nung panahon ni Moises, kung basahin po ninyo ang history, walang purity, walang kalinisan dyan po sa mga Israel na yan. Bagamat yan ay mahal ng Diyos, miski itinuring ng Diyos ang Israel ay isang balangkantis o patutot, ay inano pa rin niya, kinandili pa rin, inasawa pa rin, mga kaibigan. Yung bituin daw, yung bituin yung 12 tribes daw ng Israel, mga kapatid. At yung anak, si Kristo daw. Ang Israel nga hindi naman purity, tapos manganak ng banal na tao, banal na anak, na naging tao, na si Kristo. Malayo naman, mga kapatid, malayo, no? So, hindi ako naniniwala na Israel po yon. Tandaan niyo po, mga kaibigan, ulitin ko, no? Sa Revelation, may dalawang babae na tinutukoy. Isa dyan yung babaeng patutot. Baka sa Israel patutot, sabihin mo, pwede pa kaysa yung babae na nanganganak ng isang lalaki na inagaw sa Revelation chapter 12, sabihin mo si Israel po yun. Napakalayo na, mga kaibigan. Ang Iglesia Katolika naman, yung babae ay si Maria, ay lalong malayo to. Lalong malayo to, kapatid na Milo. Mga kaibigan, mas lalong malayo ito na si Maria yung babae. Bakit, mga kaibigan? Bakit hindi si Maria? Eto, mga kaibigan, kayong mga taga punto por punto, alam ko nakikinig po kayo. Marami kasing nanunood mga kaibigan. Sige, seryoso sa mga taga punto por punto ito. Tignan ko lang, no? Lagim kasi yung kinakalat ni Paul Alima na si Maria daw yung babae doon sa Revelation chapter 12. Bakit po, mga kaibigan? Tignan nyo,
mag-analyze lamang po tayo ng talata. Doon sa Revelation chapter 12, may isang babae na nanganak. Nakita ni Juan. Tingnan nyo nakita ni Juan ang isang tanda sa langit. Isang babae na nararamtan ng araw. At mayroon siyang korona na 12 bituin. Ayan, sabi ni Paul. Ni Paul sabi niya, ayan, si Maria ay nasa langit na. Dahil walang ibang ano yung sinasabi niya, explicit sabi niya, no, yung mas madaling maunawaan, yun lamang daw ang patunay na si Maria nasa langit na, dahil nakita ni Juan nasa langit. Ang nakapagtataka, mga kaibigan, hindi iniisip ni Paul Alima na yung babae na nakita ni Juan sa langit buntis. Bakit si Maria nung nakita ni Juan nasa langit buntis ba, mga kaibigan? Kung si Maria yon, nakita ni Juan sa langit, isang tanda, babae. Nararamtan ng araw. Yung babae na yun, buntis. Kaya sabi ni Paul Alima, ayan, sabi niya, nasa langit na si Maria dahil nakita ni Juan. Ba't nakita ni Juan sa langit, buntis? Ibig mong sabihin, Paul Alima, yung babae, yung si Maria na nasa langit, buntis? Ay nako, ang layo naman yung logic mo, Paul Alima. Jando, magtulong-tulong kayo. Pumasok kayo rito. Nakita nga sa langit nung nakita sa langit buntis mga kaibigan. Ba't mo sabihin si Maria nandyan sa langit dahil nakita ni Juan? Ibig mo sabihin sa langit buntis si Maria ngayon. Ano ba naman yan? Tapos ito pa, mga kaibigan, bakit hindi si Maria? Kasi mga kapatid, tignan nyo si Maria, ito kasi ang paliwanag ng Katoliko Si Maria daw yung babae. At ang paliwanag ni Darwin Gitgano dyan, kung bakit si Maria ay, sinabi na si Maria, nung manganak daw si Maria, nakaabang daw ang dragon. Si Haring Herodes. Nakaabang daw. O, kita mo? Para lamunin yung bata. Hindi naman inagaw si Kristo nung naipanganak. Pero yung sabi nila na inagaw, kaya daw dinala si Kristo doon sa Ehipto. Yan. Dinala sa Ehipto. Ito, mag-isip lamang po kayo, mga kaibigan. Mag-isip lamang po kayo. Kung medyo natatawa ako dito sa sa paliwanag ng Katoliko mga kaibigan. Bakit? Kasi yung bata nung naipanganak sa Revelation chapter 12, nung naipanganak, mga kaibigan, basahin niyo muna natin, mga kapatid, no? Bago po tayo dito. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Ayan, nakita ko. May corona, sabi ni Paul Alima verse 2. At siya'y nagdadalang tao. Yung babae na nakita ni Juan sa langit, nagdadalang tao. At siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Yan. Verse 3. At ang ibang tanda ay nakita sa langit. Meron pa isang tanda. At narito ang isang malaking dragon mapula na may 7 ulo at 10 sungay. At sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema. Yan. 4. At kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagis sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babae, manganganak na upang lamunin ang kanyang anak. Pagkapanganak niya, si Herodes daw ito, mga kaibigan. Gustong patayin si Kristo.
gustong patayin si Kristo. Si Herodes daw itong dragon. Ang layo naman, no? Ang layo naman na yung dragon ay si Herodes. Mga kaibigan. Bakit? Kasi sino itong dragon? Sandali, punta muna tayo sa 9. Sino yung dragon? At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Ang dumadaya sa buong sanglibutan. Si Herodes naman, sa Israel lang naman yan siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inahagis na kasama niya. Hindi si yan, mga kaibigan. Bakit? Kasi dumadaya yung dragon, mga kaibigan, dumadaya yung dragon sa buong mundo. Nakapagdaya na sa buong mundo. Patay na si si Herodes yung gustong pumatay sa ating Panginoon Jesucristo mga kaibigan. Okay, verse 5. At siya'y nanganak, yung babae na nakita ni Juan, nanganak na. Ito, sabi ng mga punto por punto, si Maria na daw ito. Ng isang anak na lalaki. Ito yung basihan nila kung bakit nila sinasabing si Kristo ito mga kaibigan na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa at ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Yan. Tignan nyo mga kaibigan, nung ipinanganak yung babae, yung lalaki, yung anak, hindi ko pala nailagay, no? Nung naipanganak yung anak, inagaw, mga kababayan, inagaw. Pagkapanganak yung babae, agad-agad inagaw yung anak. Si Kristo hindi inagaw, mga kababayan. Nung naipanganak si Kristo, nandun sa sabsaban, nung ipapatay ni Herodes, dinala sa Ehipto, hindi sa langit. O di malayo, hindi sa langit. Doon sa Ehipto, dinala si Kristo. At inagaw yung bata, ito, gusto ko pang ipapansin sa inyo ito. Nung inagaw yung anak, pagkapanganak niya, dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. May luklukan pala yung bata, no? Ayan. Verse 6. At tumakas ang babae sa ilang, na doon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampunin 1,260 araw. Yan. Meron ba kayong napansin dito mga kaibigan? Yung babae, nung inagaw yung kanyang anak, yung babae dinala sa ilang. Meaning, nagkahiwalay itong mag-ina. Taga punto por punto, may punto ba talaga kayo o ano? Paul Alima, Jando, ikaw yung nagmamagaling si Jando yung nagmamagaling mga kaibigan. Isipin nyo nga mga kababayan na nakaantabay na mga, kung may mga Katoliko rito, kahit yung mga ating kaibigan, mga kababayan, isipin nyo nga mga kapatid, kung si Maria yan, si Maria nung gustong ipapatay na Haring Herodes, dinala yung kanyang anak, dinala niya patungo sa Ehipto. Nagsama yung mag-ina, si Maria at saka si Jesus. Kasama pa nga si Jose dyan Dinala nila yung bata doon sa Ehipto, magkakasama ito. Mga taga punto por punto, kung talagang nauunawaan po ninyo. Pero itong anak ng babae sa Revelation chapter 12, nung naipanganak, inagaw yung bata, nagkahiwalay. Saan dinala yung anak? Dinala sa Diyos hanggang sa kanyang luklukan. Kasi maghahari yung bata So dinala hanggang sa kanyang luklukan. Ito namang ina, yung babae naman, dinala sa ilang, pumunta sa ilang upang ampunin. Ampunin doon sa ilang ng asan na yon? At
At tumakas ang babae sa ilang na doon siya ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampunin 1,260 araw. 1,260 days na ampunin, mga kaibigan. Nagkahiwalay po sila, yung mag-ina, nagkahiwalay sa Revelation chapter 12, nagkahiwalay. Pero si Maria, nung itinakas, hindi nagkahiwalay, nagkasama-sama. O sige, pamalian nyo yan. Paul Alima, kasi lagim yung ano mo eh. Bakit ko sinabi lagim? Kasi malayo eh. Napakalayo eh. Sabi niyo, si Herodes ay yung dragon. Yung dragon naman dito sa Revelation chapter 12 ay dumadaya sa mga bansa. Buong lupa yan eh. Dumadaya eh. At yung dragon dyan, siya daw yung ahas. Yung original na ahas mula kay Adan. Hindi naman, ano ba naman yung, ngayon, mga kaibigan, ano pa yung sinasabi ng, meron pa sinabi si Paul Alima mga kapatid meron pang sinabi si Paul Alima dyan basahin natin, ito, isa pa ito sinabi ni Paul Alam nyo, ang Revelation kasi mga kaibigan, bago dumating yung chapter 12, meron pang chapter 11. Pero kung basahin mo yung chapter 11, yung verse 19, hindi talaga parang hindi talaga karugtong yung verse yung chapter 11 verse 19. Kundi itong verse 19 ng chapter 11, ang karugtong nito, ito yung umpisa ng chapter 12. Mga kaibigan, kasi ang Revelation po o ang Biblia po, isinulat yan, wala namang chapter yan at wala naman yang verse na yan. Yan ay ginawa lamang po ng isang mga pari yung hindi ko lang kasi maalala mga kaibigan. Pero ang katunayan, walang verse yan. Ngayon, ano pa yung sinabi ni Paul Alima tungkol kay Maria? Dito sa verse 19, sinabi pa ni Paul Alima ito, mga kaibigan. Sabi niya, dito sa chapter 11 verse 19, at nabuksan ang templo ng Diyos. Take note, nakita ni Juan, nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit. Yung templo na nakita ni Juan na nabuksan, nasa langit. Mga kaibigan, nasa langit. At nakita sa kanyang templo, yung bukas na templo, nakita ni Juan, nakita doon ang kaban ng kanyang tipan. So yung kaban ng tipan nandoon sa templo, na yung templo nasa langit. Nasa langit. At nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at isang lindol, at malaking granizo. Yan yung verse yan yung verse 19, mga kaibigan. Pagkatapos dito sa chapter 12, at isang dakilang tanda ay nakita sa langit. So nagkakasunod ito, mga kaibigan. Nagkakasunod. Bago nakita ni Juan yung babae na buntis sa langit, meron pa siya munang nakita na bukas yung templo, na yung templo na yon nasa langit. Nasa langit. At doon sa templo, nakita ni Juan, andoon po yung bukas na templo, andoon yung kaban. Yung kaban ng tipan. Alam natin, mga kaibigan, na ang kaban
talaga po yan ay paglagyan ng tipan. Nung nakita niya yung kaban, sumunod na nakita ni Juan ay yung dakilang tanda, isang babae. Ang pinagtatakahan po natin dito, mga kaibigan, ang pinagtatakahan natin dito sa Revelation, sabi ni Juan, gusto ko lamang pong ipakita, no? Dito sa 21, mga kababayan, kung atin pong babasahin dito sa verse 22 ng Revelation, ay sabi ni Juan dito, at hindi ako nakakita ng templo doon. Saan? Doon sa langit. Bakit? Walang templo daw doon sa langit. Ano yung templo na nakita ni Juan na bukas, na nasa langit, kung wala palang templo doon, mga kaibigan? Ituloy ko, no? At hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero ay siyang templo doon. Liwanag, no? Ang templo doon sa langit, hindi building, walang templo, kundi ang templo doon ay ang Diyos. Meaning, ang nakita ni Juan na bukas na templo ay ang Diyos. Nasusundan nyo ba ako, mga kaibigan at mga kababayan? Nasusundan nyo ba ako? Maliwanag na yung templo na nakita ni Juan sa langit, dahil wala namang templo sa langit, ayon sa kanya rin, pero meron siyang nakitang templo sa langit, ibig sabihin, ang nakita niyang bukas ay ang Diyos. Siya yung templo doon eh. Siya yung templo doon eh. O sige, pamalian nyo yan kung mali. Binasa ko lang naman eh. Nakita ni Juan, bukas daw ang templo sa langit. At nung nakita niya yung templo na bukas, meron pong nakita si Juan na kaban doon sa kanyang templo. Ibig sabihin, nasa Diyos yung kaban. Ang ganda nito eh, mga kaibigan eh, napakaganda ito eh. Sumunod na nakita ni Juan, pagkatapos na nakita niya yung templo na bukas, nakita niya yung kaban. Pagkatapos na nakita niya yung kaban, sumunod na nakita niya babae na buntis. Babae na buntis. Siguro nagkakaroon na kayo ng idea kung sino itong babae. Kasi, mga kaibigan, alam naman po natin lahat na ang kaban paglagyan ng tipan. Tandaan nyo, ang kaban, paglagyan yan ng tipan. Kasi nung panahon ni Moises, nagpagawa ang Diyos ng kaban para may paglagyan doon sa tipan ng Diyos sa Israel. Na yun po yung tinatawag na 10 utos. Ngayon, si Juan, nung nagkaroon siya ng vision, pangitain, ay nakita niya yung templo sa langit bukas. Wala namang templo sa langit na nakita ni Juan. Ayon dito sa Revelation chapter 21 verse 22. Kundi ang templo daw doon ay ang Diyos at ang kordero. So maliwanag, ang nakita ni Juan na bukas ay ang Diyos, yung templo ng Diyos. At doon nakita ni Juan yung kaban. Pagkatapos na nakita ni Juan yung kaban, sumunod na nakita niya babae na nanganganaan na buntis. Siguro nagkakaroon na kayo ng idea kung sino itong babae, mga kaibigan. Hindi po ito Israel. Hindi Israel ito. Tapos yung Israel ay nanganak na ipinanganak si Kristo, ay ang layo naman.
Mga kababayan, ang layo po. Ang layo. Hindi po Israel ang nanganak kay Kristo. Tandaan nyo yan. Si Kristo ay anak ng Diyos, hindi anak ng Israel. Yan. Ang revelation po, isa pa sa mga dapat natin malaman dito mga kaibigan, bago ko po ipagpatuloy ito. Ang isa pang dahilan kung bakit ako hindi naniniwala, mga kaibigan, na yung 12 tribes daw, yung corona ng babae. Ang revelation po, kung punta natin sa 1:1, mga kaibigan, basahin natin, ito, dapat alam natin ito mga kaibigan. Ang revelation po ay hiwalay sa lahat ng mga libro. No? Ito, revelation ay naisulat, wala na ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa. 96 AD. Mahigit o kulang-kulang. Ganon, no? Na ang revelation ay naisulat matagal nang wala si Kristo. Mga kaibigan, nasa langit na. Sa verse 1, ganito ang ating mababasa, no? Hindi muna ako magbasa sa mga comment po ninyo kasi para dire-diretso yung aking pananalita, no? Sabi dito sa Apokalipsis 1:1, ang Apokalipsis o pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin. Sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyari. Take note, ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at kanyang ipinadalas at ipinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. Ang revelation po mga kaibigan, ipinadala ito para malaman ng tao yung mga mangyayaring madali sa hinaharap ni Juan. Ibig sabihin hindi pa ito nangyari. Mangyayari pa lang ito sa hinaharap ni Juan. Take note, wala na dyan yung sinasabi ng mga Katoliko na si Herodes, si Maria, wala na dyan mga kaibigan. Ibig sabihin, nakaraan na yung buhay ni Maria dyan. Pati yung mga 12 tribes, lalong-lalo mga kaibigan. Pero itong revelation, kung atin pong mapapansin, mangyayari ito sa hinaharap ni Juan. Nung isinulat ni Juan yan, nag-umpisa na dyan, mangyari na sa hinaharap niya. Hindi po nangyari sa nakaraan ni Juan, hindi. Ang katunayan, dito po sa verse 9, sabi dito, akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay. Nung isinulat ni Juan ito, mga kaibigan, ay nandoon po sa Patmos siya at wala na, hindi ano na siya, no? Kasi napahirapan ng gusto si Juan Sabi dito, akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa sa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesus. 10. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak. Ano yung narinig niya, mga kaibigan? 11. Na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat. Yan nga yung revelation, ano? At iyong ipadala sa 7 iglesia. Sa Efeso at sa Smyrna
at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. So ito yung ipinasulat kay Juan, mga kababayan. At ang isa sa mga isinulat ni Juan ay yung Revelation chapter 12. Meaning, nung isinulat ni Juan yan, hindi pa naganap. Kasi magaganap pa lang yan sa hinaharap ni Juan. Mga kapatid, magaganap pa lang yan sa hinaharap ni Juan. So, ibig sabihin, hindi si Maria yon. Kasi nakita na natin, no? Sa ating pagsusuri, na hindi si Maria. Kasi si Maria, nung naipanganak si Kristo, hindi naman inagaw. Hindi naman inagaw. Kundi si Maria po ay inalagaan pa si Kristo eh. At tumagal pa si Kristo ng 30 taon. 33 years siya eh. Dito sa lupa eh, mga kaibigan. So hindi si Jesus yon, yung anak ng babae na nakita ni Juan. At unang-una, yung Israel, kung Israel yan, ay hindi naman yung Israel, hindi naman hindi naman nakadamit ng yan, kailanman ay hindi nakadamit ng purity yan. Patutot nga eh ang Israel eh, mga kababayan eh. Inihalin tulad ng Diyos ang Israel bilang bayarang babae eh. Kaya hindi siya purity. Itong babae na nakita ni Juan, purity siya. Nakadamit ng araw. Na yung araw kasi, ang simbolo ng araw, mga kababayan, dito po sa libro ng Malakyas. Sa libro ng Malakyas, sa chapter, tignan ko lang mga kaibigan, kung Malakyas chapter anong talata na yon, mga kababayan, no? Dito sa chapter 4, no? Chapter 4 at sa verse 2. Ganito ang sinasabi. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak, at ako'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Yung natatakot daw sa Panginoon, ay sisikat daw sa kanya ng araw ng katwiran. Sisikat daw sa kanya yung araw ng katwiran. Kapag matakot ka po pala at sumunod ka sa Diyos, may sisikat sa iyo na araw ng katwiran. Ano po 'yon, mga kaibigan? Ano po 'yon? Ganito, bakit ko sinabi na yung babae ay hindi po si Maria at hindi po Israel? Ito, mga kaibigan. Ito, makinig po kayong mabuti, mga kababayan na Katoliko. Baka sakali man lang ay maliwanagan po kayo, no, yung mga miyembro. Dito sa Revelation chapter 12, kung mapapansin po ninyo, dito sa verse 2, mga kaibigan, yung babae daw na nagdadalang tao, siya ay sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Ibig sabihin, itong babae, nahihirapan siya sa panganganak. Nahihirapan siya sa pagpaparami ng anak. Parang ganun.
nahihirapan siya ng manganak ng isang lalaki. Nahihirapan siya. Sino itong anak dito, mga kaibigan? Na yung anak daw dito sa verse 4, verse 5, sabi dito sa verse 5, yung anak, mga kaibigan, at siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal. Ito yung batayan ng mga ibang mangangaral kung bakit nila sinabi na si Kristo ito, mga kaibigan, kasi si Kristo daw ay maghahari na may panghampas na bakal. Ang pagkaunawa po pala ng mga ibang mangangaral, miski yung mga Amerikano, mga kababayan, ay si Kristo, kapag nakabasa sila ng anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal, ay si Kristo na, mga kaibigan. Tandaan nyo po, sa 1,000 taon, maghahari si Kristo, mayroon siyang kasama na maghahari ng 1,000 taon. At yan ay walang iba kundi ang iglesia. Iglesia. Ang ibig sabihin, iglesia po ang kasama ni Kristo na maghahari na may panghampas na bakal. Kaya ang tinutukoy dito, mga kaibigan, na anak ay si Kristo po ito. Saan ka naman makababasa na yung anak dito, iglesia po pala, hindi si Kristo, no? Yun yung sinasabi nilang slip of the tongue, no, mga kaibigan. Yung anak dito, hindi si Kristo. Ang anak dito ay ang iglesia. Yung isang tao, mga kaibigan, ang tinatawag yung anak, mga anak ng isang lalaki, iglesia po yun. No? Iglesia po yun. Ano katunayan? Ito, tandaan niyo. Ito. Gusto ko pong basahin ito, mga kaibigan, para makita natin. Dito sa Gawa, tignan nyo, Galatia. Galatia chapter 4 sa verse 21 yata. Tignan ko lang, no, mga kaibigan. Ayan, 22. Galatia chapter 4 verse 22. Pakinggan yung mabuti, mga kaibigan. Tandaan nyo, ulitin ko lang bago ko basahin. Sa Israel, sa Biblia, sa Apokalipsis, may sinasabing 2 babae. Patutot at saka yung malaya o yung babaeng hindi patutot. Yung babaeng hindi patutot. 2 po. Patutot at saka yung babaeng buntis na nakita ni Juan na nanganganak na lalaki. Dito sa Galatia chapter 12, makinig po kayong mabuti. Dito sa Galatia chapter 4 verse 22, sapagkat nasusulat yan, na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak. Alam natin yan, no? Na yung anak ni Abraham ay si Ismael at saka si Isaac. Tuloy natin. Ang isa'y sa aliping babae. Yun po yung Ismael, na ang nanay niya ay aliping babae, si Agar. At ang isa'y sa babaeng malaya. Yan po si Sarah. Ngayon, gayon man, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Yan nga si Isaac, mga kaibigan. 24. Ang mga bagay ng ito'y may lamang talinghaga. Meron daw talinghaga. Sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Ang rumerepresent po pala doon sa
babae nga na asawa ni Abraham, si Abraham kasi ay nire-represent niya ang Diyos, no? At ang rume-represent daw yung babae na asawa ni Abraham ay dalawang tipan. Nakita nyo ho, mga kaibigan? Nakita nyo ba yung talinghaga? Sabi dito, ang mga bagay na ito, yung asawa ni Abraham na dalawa, si Agar at saka si Sarah, may lamang talinghaga. Ano yung talinghaga? Sapagkat ang mga babaeng ito'y dalawang tipan. Yan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai. Yung isang tipan ay mula sa bundok ng Sinai. Yun po yung 10 utos at saka yung mga alituntunin ni Moises. Mga kaibigan, na nanganganak ng mga anak na pagkaalipin, na ito'y si Agar. Yan. 25. Ang Agar ng ito'y ay bundok ng Sinai, sa Arabia. At ito'y katulad ng Jerusalem ngayon. So, yung babae rumerepresent ng si Agar, rumerepresent ng lumang tipan at saka Jerusalem, mga kaibigan, at saka Jerusalem. Ayun yung nire-represent ni Agar. Kaya nga sinabi ko, ang Israel hindi po purity eh. Hindi po purity yan. Walang purity sa Israel eh. Sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. O, kita mo? Alipin ng kasalanan ngayon yung Israel na yan eh. Ngunit, yung isang tipan, sabi dito, ngunit, ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Yan. Yung babae, yung bagong tipan, mga kaibigan, rumerepresent doon sa babae na nanggaling mula sa Jerusalem na siyang ina natin, sabi, mga kaibigan. No? So maliwanag sa atin na yung babae ay sumisimbolo ng salita ng Diyos na nanggaling sa Jerusalem sa langit. Hindi sa Jerusalem sa Arabia. Kaya ang pananampalataya mo, kung ang relihiyon mo ay manggaling sa Jerusalem sa Arabia, doon sa Israel, ay naku po mga kaibigan, mali yon. Bakit? Kasi ang Israel ngayon mga kababayan ay alipin na ng kasalanan eh. Kaya nga bumaba si Kristo diyan eh para iligtas eh, kasi sa kanyang mga kasalanan eh, mga kababayan. Kaya dapat ang panggalingan ng pananampalataya mo hindi dun sa Israel. Dapat ang panggalingan ng pananampalataya mo sa Jerusalem sa langit. Yun po si Kristo, mga kaibigan. Yun po si Kristo. Kaya yung Iglesia Katolika, sabi nila, sila daw yung galing sa east at patungo sa kanluran, sa Roma. Sige, kayo na yan. Kayo yung nanggaling dyan sa east na makasalanan, patungo kayo dyan sa kanluran. Yan po ang talinghaga, yung talata na yan, mga kababayan. Ngayon, kung napapansin po ninyo, yung babae ay naghihirap upang manganak. Na yun po yung salita ng Diyos. Talaga naman napakahirap pong manganak ang salita ng Diyos ng Kristiyano eh. Mga kaibigan eh. Bakit? Ang sabi ng mga Sabadista naman, mga kababayan, bago ko po ituloy. Ang sabi naman ng mga Sabadista, kasi kapapanood ko lamang po yung video ni Amikan tungkol sa babae na yan, ay sabi niya, yung babae daw ay iglesia. Yung iglesia daw, anak niya ay si Kristo.
paano naging anak ni Kristo yung iglesia? Sige, mag-isip kayo mga kaibigan, mga kapatid. Mag-isip lamang po kayo. Kung yung babae ay iglesia ayon sa mga Sabadista at yung anak ay si Kristo, paano naging yung iglesia anak niya si Kristo? Isa na naman itong Sige nga, isipin nyo nga kung kaya nyong isipin mga kaibigan, na yung Revelation chapter 12 daw, yung babae daw na buntis, iglesia daw yon. At ang anak daw na lalaki ay si Kristo. Paano naging anak? Parang baliktad, ano? Meron pa akong napakinggan na yung babae daw, iglesia, nanganganak daw ng iglesia. Paano manganak ang iglesia sa iglesia? Meron bang ganun mga kaibigan? No? Kaya sabi ko nga, pinanood ko halos lahat ng mga nagsasabi dyan po sa Revelation chapter 12 mga kaibigan ay napansin ko, pare-pareho sila, puro Israel. Puro Israel. Mali Bakit? Yung babae na nasa Revelation chapter 12, nakadamit ng araw Ibig sabihin, meron sa kanya yung holiness. Kung si Maria naman, sabihin mo, ay si Maria, walang kasalanan. Di sinabi mo nang hindi totoo ang Biblia. Kasi ang Biblia, sabi sa Biblia, mga kaibigan, ay lahat ng tao ay nagkasala. Ibig sabihin, wala talaga hindi pumatak Kasi may damit na araw yung babae Na yung araw, ibig sabihin, purity. Kalinisan, kabanalan, liwanag. Yan. May liwanag, mga kapatid. Ngayon, malayo, no? Malayo na yung iglesia, sabi ni Amikan, iglesia daw yung babae, and then nanganak daw, yung lalaki na anak ay si Kristo. Pinapalabas ni Amikan na yung iglesia, ipinanganak niya si Kristo. Tignan natin. Tignan natin. Yan ang ating tuklasin. Dito sa Efeso, makinig kayo mga kaibigan. Efeso chapter 2 sa verse 14. Tignan nga natin kung iglesia ang nanganak kay Kristo. Tignan nga natin. Umpisahan ko sa 13. Sabi dito, datapwat ngayon. Umpisahan na natin sa sa 12, no, mga kaibigan. 11 na lang. 11. Yan. Kaya nga, alalahanin ninyo, sabi ni Pablo, na kayo'y noong una, mga hentil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. Yan. 12. Na kayo'y ng panahon yaon ay mga hiwalay kay Kristo. So yung mga Israel, malayo daw sila sa kay Kristo. Tama nga naman kasi Israel lang naman ang ano ng Diyos nung araw na mga di kabilang sa bansang Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Kasi kung atin pong susundan ng kasaysayan mga kaibigan ng Biblia, Israel kasi ang talagang tinatawag na bayan ng Diyos at yung mga hintil, malayo yan, wala. Hindi sila kabilang sa Israel. Hindi sila kabilang sa pag-ibig ng Diyos nung una yan. Ayan. 13. Datapwat ngayon, kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo.
So sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na ilapit, nilapit. Yung hintil, nailapit na idugtong. Naidugtong. Yan niya yung tinatawag na 2 olibo no? Na naidugtong yung isa. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, si Kristo. Kapayapaan. Kasi ang hentil at saka Hudyo nung una, bawal po makihalubilo yung mga Hudyo sa mga hentil. Kaya meron pong alitan sa dalawa. Sabi nga dito na kanyang pinag-isang dalawa at iginiba ang pader na sa gitna na pagpapahiwalay. Ang Israel kasi at saka hentil ay may pader, may pagitan. Pero si Kristo po ang gumiba doon sa pagitan na yon, kahit siya yung gumiba doon sa pader ng pagkakahiwalay, no? Pagpapahiwalay. 15. Na inalis ni Kristo ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan, upang sa dalawa, yung hentil at saka Hudyo, ay lalangin sa kanyang sarili, kay Kristo, ang isang taong bago na sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. So ibig sabihin, ang gumawa ng taong bago, na yun po yung iglesia, si Kristo, mga kaibigan. Si Kristo po ang gumawa ng taong bago. Siya yung nagsilang ng taong bago. Mga kapatid, siya yung nagsilang ng taong bago. Hindi po si Kristo ang ipinanganak ng iglesia. Hindi yung iglesia ay ipinanganak niya si Kristo. Hindi po. Baliktad. Si Kristo po ang nanganak ng iglesia. Siya yung nag-create, siya yung gumawa ng taong bago. Na yung taong bago na yon, yun po yung iglesia, katawan ni Kristo, mga kababayan. Anong katunayan? Na si Kristo talaga ang bumuo o nanganak. Si Kristo kasi ang nanganak ng iglesia mga kaibigan mga kababayan Kasi si Kristo ay siya yung salita ng Diyos. Kaya kung matatandaan po ninyo, ito mga kaibigan, balik po tayo sa Revelation. Kung matatandaan po ninyo, nung nakita ni Juan yung templo ng Diyos sa langit, bukas, tandaan nyo, yung nakita ni Juan na templo ay ang Diyos. Kasi sa langit, walang templo. Nabasa natin yan kanina. Na walang templo sa langit. Pero mayroong nakita si Juan na templo na bukas. Ibig sabihin, ang Diyos ang nakita niya, no? At doon sa bukas na templo, nakita ni Juan yung kaban. Na yung kaban, paglagyan ng tipan yon. Yung kaban na yon, mga kaibigan, pagkatapos na nakita ni Juan, nakita niya isang babae buntis na nagdaramdam sa panganganak. Nahihirapan nga sa panganganak Sa makatuwid, yung templo na nakita ni Juan ay ang Diyos. Yung kaban na nakita niya, sumisimbolo ng kanyang puso. Dahil andun ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, mga kaibigan, basahin natin, sa lumang tipan, kaban ng tipan ang pinaglalagyan ng salita ng Diyos, yung 10 utos. Pero sa bagong tipan, mga kaibigan, hindi na po. Hindi na po. Dito sa 2 Korinto Kapitulo 3, sa versikulo 3, ganito ang ating mababasa sa sinulat ni Apostol Pablo. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay.
hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Yung salita ng Diyos, mga kaibigan, kung saan dinadala o saan inilalagay, ayon po sa Biblia, ay sa puso. Dito sa libro ng Hebreo, kapitulo 10, sa versikulo 15, ganito ang sinasabi na at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patuturin naman sa atin sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Kung ang tao ay ang paglagyan ng Diyos ng kanyang tipan, mga kaibigan, ay sa puso, ganun din ang original na talaga na kinalalagyan ng salita ng Diyos ay nasa kanyang puso. Kaya nga iniluwal eh. Kaya kung ating susuriin yung boso, mga kaibigan, mula sa puso, nasa dibdib ng Ama, iniluwal niya, mga kaibigan, anak, ipinanganak niya yung Kristo, yung anak ng Diyos. Yan, para maunawaan natin. Sa makatuwid, mga kaibigan, yung salita ng Diyos, yun po si Kristo. Dito po sa libro ng Unang Korinto, Kapitulo 4, sa versikulo 15, sabi dito, mga kaibigan, hindi iglesia ang manganganak sa iglesia rin, mga kababayan, kundi ang manganganak ng iglesia, si Kristo po. Si Kristo ang manganganak ng iglesia. Hindi ang iglesia ang manganganak kay Kristo o iglesia ang manganganak ng kapwa iglesia, hindi. Si Kristo ang manganganak sa iglesia. Sapagkat ang iglesia po ay tayo. Hindi po yung building, hindi po yung grupo, tayo, mga kaibigan. Sabi dito, sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro, kay Kristo ay wala nga kayong maraming mga ama. Bakit? Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo. So naipanganak po naipanganak po tayo sa bagong pagkatao natin o pagka-Kristiyano sa pamamagitan ng ebanghelyo, na yun po ay si Kristo. Dito sa libro ng Pedro, sa unang Pedro kapitulo 1 sa versikulo 23, para mas maliwanag, mga kababayan, sabi dito sa verse 23, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira. Saan? Kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. So naipanganak tayo bilang isang Kristiyano, hindi kay Maria. Naipanganak tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung mga Katoliko kasi, mga kaibigan, sabi pa nila, ang Kristiyano daw, ang ina daw ng Kristyanismo ay si Maria. Napakalayo naman. Si Maria lang po, mga kaibigan, ay naging ina yung katawang tao ni Kristo, mga kaibigan. Pero hindi siya yung ina ng Kristiyano. Ang ina ng Kristiyano, mga kaibigan, ay ang salita ng Diyos. Yan kasi ang nanganak sa atin. Siya yung nanganak sa ating pagka taong Kristiyano, mga kapatid. Ngayon, kung ang anak ay ang anak doon sa Revelation chapter 12 ay Kristiyano, inagaw. Kasi alam nyo, mga kaibigan, dito sa Revelation chapter 12, ang tinutukoy dito ay tungkol po sa rapture, mga kababayan.
Rapture po ang tinutukoy dito, na pagkapanganak yung babae ng isang lalaki. Ang iglesia kasi, mga kaibigan, kapag naipanganak na yan, nabuo na yan, may bilang po kasi ang maliligtas may bilang. At kung ilan ang bilang ay sa Diyos na. Ang Diyos na po ang Diyos na po ang nakakaalam kung ilan po ang bilang na maliligtas, mga kababayan. Ngayon po, kapag nabuo na po yung bilang, mararapture na po ang iglesia o aagawin ang iglesia. Kaya kung maalala po ninyo dito po sa verse 5, at siya'y nanganak ng isang lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. So nung inagaw itong anak na lalaki, mga kaibigan, pagkapanganak niya, pagka mabuo kasi ang iglesia, aagawin na ang iglesia at dadalhin hanggang sa kanyang luklukan. May luklukan kasi ang iglesia, no? Kapag marapture kasi ang tao, meron pong maghahari pa yan, maghahari ng 1,000 taon, mga kababayan. Ang iglesia, kasama ni Kristo, maghahari kasama ni Kristo sa 1,000 taon. Tandaan nyo ho, mga kaibigan, ang iglesia, kapag inagaw yan, mag-uumpisa na maghahari yan ng 1,000 taon. Na mayroon pong panghampas na bakal. Hindi lang si Kristo. Si Kristo maghahari may tungkod na bakal. Sa Revelation chapter 19, mababasa natin. Maghahari siya may tungkod na bakal. Pero ang Kristiyano naman, mga kaibigan, na kasama ni Kristo maghahari sa loob ng 1,000 taon, may panghampas na bakal. May panghampas na bakal. Dito sa Revelation chapter 20, sa verse 5, ito po yung istorya Alam nyo, mga kaibigan, ito yung istorya na kung saan yung babae, pagkatapos na nanganak, si Satanas kasi gusto niyang sakmalin ang anak ng babae. Pero inagaw yung anak ng babae. Inagaw, dinala hanggang sa Diyos, hanggang sa kanyang luklukan. Ngayon, kung babasahin natin ituloy yung Revelation chapter 12, yung dragon, hinabol niya yung anak sa langit. Hinabol. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang anghel, mga kaibigan, sa Revelation chapter 12, nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang anghel. Ganon din si Satanas. Si Satanas at ang kanyang hukbo nakipagbaka sa langit. Pagkatapos, natalo ang grupo ni dragon, ni Satanas. Kaya inihagis sa lupa. Inihagis kasama ang kanyang mga anghel. Inihagis na kasama niya. Saan dinala, mga kaibigan? Saan dinala si Satanas nung nagkatalo sila sa langit? Saan dinala? Inihagis. Kaya nga sabi natin, hindi pa ito inihagis si Satanas Pero ang mga Sabadista, inihagis na. Pati ang mga iglesia ni Kristo. Pero dito, hindi pa inihagis. Kasi hindi pa naman naganap yung pagbabaka sa langit Mga kaibigan Kapag marapture na po ang iglesia, susundan ni Satanas yan. Hahabulin. At doon magkakaroon ng pagbabaka sa langit. Pero hindi sila manalo. Ihahagis. Nang ibig sabihin, dito sa Revelation chapter 20, verse 1, ganito ang mababasa, mga kaibigan. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit.
na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. Si Satanas, ginapos, kaya nga inihagis ginapos. Yan. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarahan. Yan po yung sinasabi doon sa Revelation chapter 12 na inihagis sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. At tinatakan ito sa ibabaw niya upang wag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Sa pagkatapos nito'y ay kailangan siya ay pawalang kaunting panahon. So dito mga kaibigan, ikukulong si Satanas. Ikukulong. Kaya kung ituloy-tuloy nyo pong basahin doon sa Revelation chapter 12, mga kababayan, ay pagkahagis ni Satanas at ang kanyang mga anghel, sabi ng Diyos, nagkaroon ng kaligtasan kasi wala na si Satanas. Ibig sabihin, mga kaibigan, ay mag-uumpisa na yung paghahari ng 1,000 taon na ayun po yung anak, yung inagaw, maghahari po sila ng 1,000 taon kasama si Kristo. Dito sa verse 6, ganito ang sinasabi, no? Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So, nung inagaw yung anak, dinala hanggang sa kanyang luklukan, ibig sabihin, nag-umpisa na doon yung paghahari ng 1,000 taon, mga kababayan. Ang katunayan na iglesia talaga yon, mga kapatid, na mayroon pong panghampas na bakal, dito sa Revelation pa rin, Revelation chapter 2 sa verse 26. Ganito ang ating mababasa, mga kaibigan. Sabi dito, at ang magtagumpay, sabi niya, at ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. Nakita niyo mga kaibigan? Yung magtagumpay daw, kasi rapture po ang ibig sabihin doon sa Revelation chapter 12. Yung magtagumpay daw at tumutupad sa kanyang mga salita hanggang sa katapusan, sabi dito ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. Maghahari sa mga bansa. Sa 27, sabi dito, at sila'y paghaharian niya. Yung mga magtagumpay, paghaharian niya ang mga bansa sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal. Yan. Kaya yung anak doon sa Revelation chapter 12, na maghahari sa mga bansa na may panghampas na bakal, Kristiyano po yon. Sila yung maghahari na may panghampas na bakal. Sabi dito, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalayok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama kung paano tumanggap si Kristo ng paghahari sa 1,000 taon, mga kaibigan, na may panghampas na bakal, ganyan din ang iglesia na kasama niya maghari. May panghampas na bakal din, mga kapatid. May panghampas na bakal din. Dito saan sila maghahari? Saan sila maghahari? Dito po sa libro ng Pahayag din, no? Sa Pahayag chapter 10, sa verse 5, chapter 5. Chapter 5 sa verse 10, ganito ang sinasabi, mga kaibigan.
at sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y hahari sa ibabaw ng lupa. So, maliwanag, napakalinaw po mga kaibigan, walang ibang manganganak ng Kristiyano kundi ang salita ng Diyos. Hindi po si Maria ang manganak ng Kristiyano. Ang salita ng Diyos. Hindi Israel ang manganganak kay Kristo. Hindi. Hindi rin Israel o hindi rin iglesia, hindi Israel ang manganganak ng Kristiyano. Ang manganganak ng Kristiyano ay ang salita ng Diyos. Yun po yung bagong tipan. Sana po ay maliwanag po sa inyo mga kaibigan at mga kababayan. Ngayon, ewan ko kung ano po yung pinag-aawayan ninyo diyan po sa comment section o live chat mga kaibigan. Ewan ko kung ano ang pinag-aawayan nyo diyan, pero kasi hindi ko na binabasa yan para makapag-concentrate, no? Mga kaibigan, andyan po pala si kapatid na si kaibigan nating Miguelito. Sana napakinggan ni Miguelito. Ewan ko kung ano sinasabi niya dyan. Hindi ko naman po na binabasa yung kanyang mga chat dyan, mga kaibigan. Pero kung ano man yung sinasabi niya ay so maliwanag yung ating diniscuss mga kaibigan. Nagbigay po ako ng baka meron po sa ating mga kaibigan na kantabay dyan. Nagbigay po ako ng link, no? Mga kaibigan, para makaakyat yung ating mga kaibigan diyan, no? Gusto ko lamang pong basahin, no, yung mga sinasabi dito. Si Tyrell ay ayan, ikaw ay may umawit at ewan ko, hindi ko na kasi binabasa ito kailan naging ina ang Diyos, Brad, sabi ni hindi pala nakikinig si Jeremy, no? Hindi pala nakikinig. Hindi pala nakikinig si Jeremy. Makinig ka na, Argel. Wala kang alam sa Biblia. Tama ka, kapatid na Milo, no? Sino ba yung hari na nasa Zion? Sabi ni kapatid na stop, look, and listen. Hindi ko na alam kung ano po yung usapan po ninyo dito. Pero isa si Jeremy na hindi nakikinig sa na-discuss, no? Ulitin mo kaya, Jeremy, no? Sa English version kasi tawag nila kay Maria Queen of Heaven. Ang layo yan, kapatid na Tyrell, ano? Kasi nga nakaakyat na nga daw si Maria sa langit. Sabay kayo naman paniwala nyo na si Apostol Juan nakaakyat din sa langit. Ayan. Ano pa yung mga sinasabi nila, no? Ikaw lang nagsabi na ang nakita ni Juan ay buntis. Huwag mong paratangan ang Biblia, Esel. Napaka naman si Miguelito. Gusto mo, Miguelito, basahin ko ulit sa iyo. Na yung nakita ni Juan, ito si Miguelito mga kaibigan ay alipores ng mga punto por punto ito. Kasi ang paniniwala ng mga taga punto por punto ay yung babae doon sa Revelation chapter 12, si Maria. Nakita ko nga, Miguelito, hindi mo ba binabasa? Pumasok ka kaya? Nakita ko nga na si Maria ay hindi po yung babae doon sa Revelation chapter 12. Bakit? Kasi buntis, nung nakita ni Juan, buntis tapos sabihin mo, ako lang ang nagsasabing buntis. Hindi mo ba nababasa? Nagdadalang tao. Hindi ba buntis yung nagdadalang tao? Ano sa palagay mo yung nagdadalang tao? Miguelito, Miguelito. Lasing ka yata Ano ang pagkaunawa mo yung nagdadalang tao? Hindi ba buntis yun?
Ayan na naman si Lasinggerong Miguelito, sabi ni kapatid na Milo, no? Ayan, sabi niya, search mo nga sa Google kung tama yung talata mo, Esel. Ba't ko i-search? Andyan sa Biblia. Napaka ano naman si Miguelito. Talagang, yung Google ba ang Diyos nyo, Miguelito? Miguelito, ang Diyos nyo ba ay yung Google? Paano mo i-search sa Google? Andyan sa Biblia eh. Ano naman itong si Miguelitong ito, no? Bakit masama ba kung sagutin ko? Oo, si Maria yon, si Maria daw. Miguelito, ito Miguelito. Si Maria ba nung nanganak, dinala sa ilang at nagkahiwalay sila sa anak dahil yung anak ay napunta sa langit? Sabi nyo, sa langit, nasa langit na si Ma'am Maria dahil nakita ni Juan. Hindi naman sa, nung nanganak ka, pagkatapos nanganak si Maria, nasa ilang. Ngayon, sabihin mo, sige nga, nagkasama ba yung mag-ina nung inagaw yung anak? Nagkasama ba sila, Miguelito? Or hindi? Kasi yung nanganak yung babae ay kasama niya yung ayan. Kung bakit ako nakatingin doon, mga kaibigan, dalawa kasi yung ginagamit kong laptop. Hindi ko mabasa diyan, maliliit. Kaya dito ko binabasa yung mga comment po ninyo, no? I-Google ko daw ang ebanghelyo ni Jesus ay ipinangaral ang mabuting balita. Bakit mo kinontra ang sinasabi ni Maria ay nasa langit? Ayan. Si Paul Alima nga, mga kaibigan, mismo nagsabi na walang ibang patunay para mapatunayan na si Maria ay nasa langit kundi sa Revelation chapter 12. Ito pa ang lagim na sinabi ni Paul Alima kasi, mga kaibigan. Sabi niya na si Maria daw at saka si Juan the Beloved, nagkasama daw sila nanalangin sa Diyos para bababa ang Espiritu Santo. Miguelito. Mantakin mo yon, Miguelito. Si Paul Alima, sabi niya, nagkasama daw si Maria. Asan kayang talata? Baka hindi ko nabasa yun Baka meron naman. Sige nga, ilantad mo, Miguelito, kung asan talata na sinasabi na si Maria at saka si Juan, the Beloved, ay nanalangin silang dalawa para bumaba ang Espiritu Santo ng Diyos. Asang talata? O sige, ilagay mo at basahin ko kung may talata, Miguelito. Ayan.